lalawigan ng Balitaan Plus Online Campus Media Group. Live mula sa Radyo Metro, PCMO sa Radyo Metro, Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro, Spotted sa Radyo Metro. Abogado ni VP Sara Duterte, kinain ng buhay si Congresswoman Jerby Luistro sa pre-trial conference. Taytay Rizal naitala ang 49 degrees Celsius heat index. Ambulansya nahulog sa dagat mula sa pantalan ng Zamboanga, Sibugay. Lalaki pinalako ng pinsan dahil sa hinalang may relasyon daw ito sa asawa ng suspect. Earthquake drill isinagawa sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Cavite. Paghahanda para sa Regada Festival 2026 sa lungsod ng Cavite, isinasagawa pa rin. Dalawang patapat ng mga Pinoy nakakulong sa Siberia, palalayain matapos ang usapan nila Marcos at Putin. At magsasaka, nanalo ng milyong-milyong papremyo sa Lotto. Live mula sa Radyo Metro, DCMO Headquarters. Narito ang Spotted sa Radyo Metro, Spotted sa Radyo Metro. Kasama ang inyong lingkod, Arkin Cabuyaon. Magandang hapon po, kayo po ay nakatutok po sa kauna-unahang pagsasaypapawid ng Spotted sa Radyo Metro sa inyong himpilang DCMO. Mga pinakamainit na pampaaralang balita, kinalat ng Metro Patrol nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabuyaon. Abogado ni VP Sara Duterte, kinain ng buhay si Kong Jerby Luistro sa pre-trial conference. Narito po ang aking report. Spotted sa Radyo Metro, Spotted sa Radyo Metro. Nagkasubukan agad sa debate ang legal team ni Vice President Sara Duterte at ang prosecution panel ng House of Representatives nang magharap sila sa pre-trial conference na ginanap sa Senado nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Ayon sa isang source sa kwento, tagilid ang prosecution at kailangan talaga ng masusing paghahanda ng mga ito bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Nang ibabaw siya o anya sa pre-trial conference ang lead counsel ng Duterte team na si Attorney Sheila Sison at sinapawa ng House Lead Prosecutor na si Batangas Representative Jerby Luistro sa closed-door proceedings. Tila hindi umano napaghandaan ng prosecution ang mga argumento ng defense team ni Duterte kung kaya't sumabak na rin sa diskusyon ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. Una nang naiulat na nagkaroon ng mainit na diskusyon sa pre-trial conference dahilan para pansamantalang itigil ito ni Senate Secretary Renato Bandug Jr. na nagsisilbing clerk of court ng impeachment tribunal. Kinausap umano ni Bandug ang magkabilang panig upang maging mahinahon at pagpatuloy ng maayos ang tatakayan sa pre-trial conference. Samantala, Taytay Rizal naitala ang 49 degrees Celsius na heat index. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Taytay Rizal ang mga residente matapos muling makapagtala ang bayan ng mapanganib na heat index na 49.41 degrees Celsius itong Biyernes, Hunyo 19, 2026. Sa abiso ng Facebook, sinabi ng Taytay Public Information Office na umabot sa 49.41 degrees Celsius ang heat index ng munisipyo. Batay sa abiso, ang ganitong matinding init ay maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke at pinapayuhan ng kanilang mga mamamayan na mag-ingat. Pinaalahan din ang mga residente na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ng uhaw. Itong Mayo 28, 2026, nakapagtala ang bayan ng nakakamatay na init na 51.07 degrees Celsius. Spotted sa Radyo Metro, Spotted sa Radyo Metro. Ambulansya nahulog sa dagat mula sa pantalan ng Zamboanga, Sibugay. Ang driver ligtas na nakalabas bago pa man lumubog ang sasakyan. Narito po ang aking report. Spotted sa Radyo Metro, Spotted sa Radyo Metro. Isang pambulansya ang nahulog sa dagat bago pa man maisakay sa isang barge sa Hula-Hula Port sa bayan ng Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa ulat ng DXMC, Radyo Metro 1242, Internet Radio AM Zamboanga, sinabing hinila ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO
at ng BFP o Barrier Fire Protection ng sasakyan gamit ang mga lubid upang maalis sa tubig. Ayon sa mga otoridad, nakaligtas ang driver at ng ambulansya bago pa man nito malubog sa tubig at walang sakay na pasyente ng maganapang insidente. Sinabi ni BFP 9 Municipal Fire Marshal SFO3 Michael Coquilla, isasakay sana sa barge ang ambulansyang pagmamayari ng Olotanga Municipal Hospital pero hindi umano maayos na nakontrola ang nagmamaneho ang preno habang ipitarada ang sasakyan. Sinusubukan pang makuha ang pahayag ng driver at ambulansya at pamanuan ng naturang ospital. Samantala, pasinabi po sa mga nagmamerienda, lalaki pinalakol ng pinsan dahil sa inalang may relasyon daw ito sa asawa ng suspect. Ang lalaki lasing nang dumating para kumprontahin ang asawa at ang suspect. Narito po ang aking report. Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro. Sugatan ng isang lalaki na matapos tagain ng kanyang pinsan sa bayan ng Orbis Tondo, Pangasinan, nang biktima umano ay nakatanggap ng balita na may relasyon ang asawa nito at ang suspect. Sa ulat ng DCPS, Radyo Metro 855 Internet Radio M Pangasinan, sinabing nangyari ang insidente sa labas ng bahay ng suspect sa Barangay Sawat. Itong madaling araw lamang ng Miyerkules. Lumitaw sa investigasyon na pumuntang lasing ang biktima sa bahay ng suspect upang kumprontahin ng suspect at ang misis. Dahil sa chismis na may relasyon ang dalawa, humantong ang pagtatalo sa pananaga gamit ang palakol. Isinugod naman ng biktima sa ospital samantalang pinaghahanap pa rin ang suspect. Susunod na sa Spotted sa Radyo Metro. Earthquake drill isinagawa sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Cavite. At maghahanda para sa Regada Festival 2026 sa lungsod ng Cavite, isinasagawa pa rin. Lahat ang yan sa magbabalik po at iba pang mga balita sa magbabalik ng Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro. Online Campus Media Group. Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro. Earthquake drill isinagawa sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Cavite. Sa Manarawas Elementary School sa lungsod ng Cavite, nagsagawa ang paaralan ng simultaneous earthquake drill o LSED na pinangunahan ni Punong Guro na si Nero F. de la Cruz. Layunin nito na palakasin ang kahandaan sa anumang kalamidad. Sa Imos National High School sa lungsod naman ng Imos, ilang mga mag-aaral naman mula sa baitang 7 hanggang 12 ang nakiisa sa naturang aktibidad. Binigyang diin din ang kahalagahan ng kahandaan sa anumang kalamidad. Samantalang sa Maximo L. Catlabayan Memorial National High School ay ganyan ang isang galong aktibidad kamakailan, ilang mga mag-aaral na nagsiyalisan sa ilang mga silid-aralan para sa NSED. Samantala, paghahanda para sa Regada Festival 2026 sa lungsod ng Cavite, isinasagawa pa rin. Kasalukuyan pa rin ang paghahanda para sa Regada Festival 2026 sa lungsod ng Cavite na ang petsa kung kailan magaganap ay sa Hunyo 24, 2026. Ilang mga kalsada sa lungsod ng Cavite maging sa Pier Bogors Avenue, nakakabit na ang ilang mga water sprinkler na kung saan gagamitin para sa basaan. Maigpit pa rin ang isasagawang seguridad sa naturang pagdiriwang. Bago ang araw ng regada, isaragawa muna ang Salvo Street Party na pinangunahan ng alkalde na si Denver Chuba at maging ng pagtatangal ng bandang Vendetta. Samantala, 24 ang mga Pinoy na nakakulong sa Siberia palalayain matapos ang usapan ni Marcos at Putin. Ang tugon, ang sinabi ni Marcos ay hindi raw alam ng Pilipinas ang kalagayan ng 24 na Pinoy na nakakulong doon sa naturang lugar. Narito po ang aking report. Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro. Pinayagan ni Pangulong Vladimir Putin ang Russia na palayain na ang 24 na mga Pilipino na siyam na buwan lang nakakulong sa lungsod ng Irkutsk sa Siberia, Russia, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos itong Huwebes. Inanunsyo nito ni Marcos sa isang punong balitaan sa kapihan kasama ang media ng Pilipinas sa lungsod ng Kazan, Russia, matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit.
Napaula tayo kinalong ang mga Pilipino dahil sa iso sa immigration matapos naman silang mabiktima ng illegal recruiter. Sinabi ni Marcos na ibinahagi niya ang isyo kay Putin sa kanilang bilateral meeting. Sinabi rin ni Marcos na hindi alam ng Pilipinas ang kalagayan ng mga nakakulong na mga Pilipino maliban sa hindi pa sila kakasuhan. Samantala, magsasaka nanalo ng milyong-milyong papremyo sa Lotto. Narito po muli ang aking report. Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro. Matutupad na ang pangarap ng isang 60 taong gulang na magsasaka na magkaroon ng sariling lupa matapos manalo ng 25 million pesos jackpot sa Super Lotto 649 draw nitong Mayo 10, 2026. Sa pahayag ng PCSO o Philippine Charities Sweepstakes Office, sinabing nakobra ng lucky winner ang naturang premyo sa tanggapan sa Mandaluyong. 30 taon nang tumataya sa loto ang magsasaka. Inihayag din ng magsasaka na spesyal ng karawan ng kanyang mga haligi ng pamilya ang kanyang tinatayang numero. Plano rin niya na hatiin ang premyo sa kanyang mga anak at bumili ng sariling pagtataniman. At mga at mga kakampo, sa inyo po ang kabuuan ng mga pinakabairit na pamparang balitang kinalap po ng mga Metro Patrol nationwide. Ito po ang Spotted sa Radyo Metro. Ito po ang Campus Watch, tapat na balitang pampaaralan, tapat na balitang pambayan, tapat sa pinaglilingkuran, tapat na paglilingkod lamang po. Ito po ang inalingkod, Arkin Juan David Gabiaon. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro. Spotted sa Radyo Metro.